makakahanap din tayo ng pasisilungan natin. Mukhang walang nakatira sa tahanan na ito. Ito muna tayo manirahan pang samantala habang hindi pa natatapos ang gera. Sigurado ka bang walang may nagmamayari? Ang importante ay ligtas tayo at malayo sa panganib. Kaya wag mo na lang alalahanin. Mukhang walang naninirahan dito. Sa kasalukuyan. Hanggat hindi natatapos ang gerang ito, dito muna tayo at manatili dito. Ligtas tayo dito, kaya tiisin mo muna ang lahat. Sana nga, Jose. Sinira mo lahat, kaya kami mas piniling iniwan ni Jose nang dahil sa'yo. Ang dapat lang sa'yo ay mamatay. Panindigan mo ang pagsira mo sa aming pamilya, Kerida! Jose? Bakit napaga ang uwi mo ngayon? Wala akong ganang pag-usap sa'yo ngayon. Ha? Bakit? Ano nangyari? Hindi na wala ng trabaho. Sa kadahilan ng masyado na kami marami at hindi na kayang pagsweldoan ng aming anak. Bakit? Makinig ka na lang sa akin at bumalik sa iyong pagtulog. Naaring pumatan ako sa akin na panaginitan. Ako'y nag-aalala sa pagbalik ng pagtulog. Makinig ka na lamang sa akin, Gladita. Ano? Alam mo bang hirap ngayon magtiyanap ng trabaho? Ngayong nasa kalagitnaan tayo ng gera. Kailangan kong pagurin ng aking sarili na may uwi namin dito at may pakain sa'yo. Iniwan mo na lang sana ako noong araw na yun, Jose. Para na wala kang problemahin ngayon. Ayun po kasi Clarita? Opo. Ano po kailangan niyo? Tama nga ang sabi-sabi nila, may kirita si Jose. Hindi mo alam, may pamilya na yung si Jose, yung anak ng general, meron pa silang anak. Baka ibang Jose pa ang iyong tinutukoy. Pipiliin mo na lang bang laging magpalit lang sa kanya, Clarita? Hindi pa nga pala mahal. Halika dito, may hinanda akong pagkain para sa'yo. Ha? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan naman yung itsura? Naku. Sure ka ba? Ito yun? Oo, ito yun. Ito yung lumabas sa Google Map eh. Hindi na kayo. Eh, hindi na to rest house. Kinda like haunted. Sana ikaw unang multuhin talaga. So what? Sabi, mga abandonado na tong bahay na to. Design lang yan. Eh, ano ka ba? Natatakot ka ba? Hindi ah. Pagod. Pang bahay mayaman nga talaga to noon. Maganda rin.
Max, where's the room? Dito ka bakla. Bakla tayo. Sige. Pag-iisa ko talaga dito. Deserve mo yan. Ikaw yan yung nakakasama. Nakakagulat ka naman! Angas, konektado pala yung CR natin. Nagawa nitong backlit na to. Ay, very gano'n. Oo. Kamusta naman ang bahay? Maganda rin. Sakto lang siya sa pagbakasyon na natin anim. Grabe rin ang dulot ng college natin. Deserve natin itong pahinga na to. Exactly. Maliligo muna ako saglit. Feeling ko kasi napakalagkit at dumi ko na. Sige lang. Saan si Erika? Andun sa CR naliligo. Yes, si Bakla, maliligo pa lang. Pabaw din naman siya, diba? Pwede po bang humiram ng kumot? Kumot? Kakagulat ka naman. Oh, ito yung kumot. Ha? Hindi ako mihiram ng kumot sa'yo ah. Ano? Eh may narinig akong kumatok sa kwarto niyo, nanghihiram ka ng kumot. Sigurado ka ba na ako yung narinig kanina? Oo, sigurado ako kasi malamigin kang tao. Hindi ako yun, ngayon nga lang ako pumunta dito sa kwarto. O sige, baka guli-guli ko lang yung akin na yung kumot kung ayaw mo. May tao sa labas. Ha? Sino? Ewan ko, pero nakatayo lang siya eh. Baka ka kapitbahay naman. I don't know. Ano po yun? Sino po sila? Hindi ko alam na may bisita pala ngayon dito. Bisita? Kayo. Nandito kayo sa pamamahay ko. Ano? Weird. Pahinga lang kayo. Lulutuan ko kayo ng hapunan niyo. Pwede po bang umilam ng kumot? Ano gusto niyong hapunan? Ako na magluluto. Bisita ko naman kayo. Kahit ano na lang po siguro. Ba't yung ba kasi pinatuloy yung babaeng nandito? Buti na lang din niya tayo nilasa sa niluto niya. Pero in fairness, masarap yung luto niya. Pero ewan ko ba, sa mga kasama natin, nabuo na lang sila. Iba talaga pakiramdam ko sa babaeng yan. O ano, Kabos niya talaga yung narinig ko sa CR. Baka multo talaga yun. pwede rin. Bigla na lang sumulpot eh. Paano niyo naman nasabi? Nakwento sa akin ni Janice kung paano niya nabuo itong rest house na to. Oo? May nakita kasi siyang website tapos yun nahanap niya yung rest house na to tapos wala nang ibang information basta puntahan na lang. Nakakataka naman. Wala din daw siyang masyadong impormasyon sa nagpaparenta dito eh. Ba't kasi ito yung napili ni Janice? Di na tao makakatulog. Ewan, malapit daw kasi sa bayan. Eh ano naman, mukha namang haunted house. At teka, ba't ka pa andito? Umalis ka na nga, matutulog na kami. Okay. Uy, bakit di ka na natigil kakaisip dyan? Wala, nakaka-bother lang kasi yung babaeng yan. Sa bagay, tiniklaim niya din sa kanya nung wala naman siyang pruweba. Tulog na nga tayo, baka hindi pa tayo makatulog.
Ay, nagtatanong na lang ako ng mga pwede. Gera? Oo, dito na kami nanitira. Di ba't napakatagal ng uno? Siguro, nananatili na lang isang ano ko noon. Alam mo yun, parang di ako namatay. Tuhan ko na po kayo. Ang lamig mo ng kamay niyo. Ayos lang ho ba kayo? May sakit ho ba kayo? Wag mo na akong alalahanin. Mama, uuna na ako. Yari, ba't dali-dali ko natin sa bangko? Ewan ko eh. Hindi naman siya sinasadya pero bigla akong nangawakan yung kamay niya. Oo, tapos? Ang lamig ng kamay niya. Nagtataka ako pa paano siyang lalamigin niya. Ang init-init dito sa labas. Napansin ko rin, ba't ang putla niya masyado? Nagtataka ako, may sakit ba siya? Kung okay lang naman siya base sa mga inaasta niya. Sigurado ba kayo nabuhay pa yan? Na hindi nga natin alam ang pangalan niya. Nabanggit niya rin sa akin noon na kay tagal na pala nila rito. Noon pang nagkaroon ng gera dito noon. Gera? Oo. Sabi pa nga niya eh, parang hindi siya tumanda at ang anyo ay ganun pa rin. Ano? Tama nga yung tutok ko na hindi na yan buhay. Paano ka na nakakasiguro ba? Yung narinig ko sa banyo. Ayun ka na naman sa delusyonan mo, be. Tumigil ka na. Alam niyo ba kung saan siya natulog kagabi? Hindi eh, pumasok na rin kami sa kwarto pagkatapos kumain. Di mo rin ba napansin? Ang lalim na ng eye bags niya. Natutulog pa ba siya? Hindi kayo na yan. Pumasok na lang tayo. Kaya na nga. Te, asan na siya ngay? Sino? Si babae? Hindi ba pumasok na siya dito kanina? Uy, paano may tao sa labas? Ha? Sino? Ikaw alam mo. Kano yun? Sigurado ka bang tao yan? Baka multo yan. Pero bakit parang hindi siya gumagalaw? Baka naman may gusto ko. Ano ba malaman? Wala na akong gano'n makikapusap. Sabi na, baka may ibang tao lang siya. Natatakot lang kayo. Siguro kailangan niyo lang ng tulog. Tulong? Bagay na ang oras na. Tignan niya natin! Wala namang tao dito. Baka kasi yung babae yun. Ba't parang bigla na lang yung naglaho? Asan na siya? Ayun na nga eh, nag-aalala ako sa kanya. Bumalik na nga tayo, gabi na. Saan ka galing? Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako ang may-ari ng bahay na to. Ang bahay na to ay may tinatagong sekreto. Parang may mali. Kasi si Sandra at Erica. Ano bang gusto niyong mangyari? Kayo ang pumunta dito. Kayo ang nanggising sa katahimikan ng lugar na ito. Gaya ng ginawa ng Jose noon. Jose? Sinong Jose? Si Jose, ang lalaking minsan kong minahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking ginawa, nilapastangan niya ako. Kaya tinapos ko ang lahat sa paraang nararapat. Hindi kita maintindihan, Clarita. Kausapin mo ko. Alam mo ba na namatay na si Dolores at ang kanyang anak, na si Florence? Ano? Yang pamilya mo! Patay na sila! Anong ginawa mo sa kanila? Alam mo, kumapit ako sa pangako mong malalayo tayo sa problema at panganib habang dito tayo sa bahay na to. Pero paano mo nagawa yun? Wala akong ibang ginawa kundi mahalin ka kasi. Pero bakit mo nagawa to sa akin? Kung hindi mo sana to nagawa, hindi ko sana nagawa pumatay ngayon. Ikaw lang ang mahal ko, Clarita. Sinungaling! Pinatay mo siya? Nilinlang niya ako. Hindi niya sinabi sa akin ang totoo. Hindi niya sinabi na may asawa siya at isang anak. Pero hindi
may sapato pang pumatay ka ng mga walang kasalanan. Walang kasalanan? Kanyang paglapit dito, binuhay niyo ang kirot na matagal ko nang nililibing. Ang naalala ng kanyang pagtataksil ang dahilan ng aking puot. Clarita, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Hindi ko na kailangan ng iyong kapatawaran. Hindi ko na rin alam kung matatahimik pa ba ang kaluluwa ko sa ginawa mo sa akin, Jose. Dahil natapos ko na ang lahat.